specifically on the early stages of the game. And now, Imba DJ will still use this signature hero na tong Valier. Now, Bren, tingnan natin kung paano yung magiging rotation nila dito. Kung nakikita mo, yung Bren dito, nag-start si Carl doon sa orange buff niya. While Janus naman dito, nag-start doon sa may gitna, kinukuha nila ngayon yung Wanderer, and pupunta ngayon si Janus papunta doon sa orange buff din niya. Totoo. I like the anticipation din doon ng Bren Esports eh. Kasi usually, ang ginagawa doon, Butters, di ba, lalagyan ng trap ng isang Selena, tapos makukuha nyo kagad yung purple buff. Pero since may Popol and Kupa ang Signal Ultra, pwede kasing atakihin yon yung purple buff, and yung mga trap, parang kukunin ni Kupa. So that's already a time spent na makukuha ng Signal Ultra kung ginawa yon ng Bren Esports. And yeah, Bren Esports, of course, they know na ganon ang gagawin ng Signal Ultra. Now, yung early game dito, mga kaibigan, Signal Ultra yet to give yung, kumbaga, yung pressure dito sa side ng Bren Esports. Will they succeed? That's the question. And meron na tayong laban na nangyayari dito para sa may purple buff ng Bren Esports, and Carl, makukuha niya ng libre. Grabe yung zone potential na meron si Lusty dito at si Few. Kung nakita mo, si Ribo nga din doon pumunta eh. Naka-impure rage si Ribo dito and nasa level 3 na siya. So, ibig sabihin, kapag may nag-stun dito, may na-stun na isa dito sa side ng Signal Ultra, automatic mali-layer na yan. Yes, agree ako sa iyo dyan. And not only that, no, Rhea dito, medyo malalim siya, Butters, ha? So, ito ngayon yung pwedeng magawa rito ng side ng Signal Ultra. Not only yung aggression, pwede rin silang mag-cut lanes. Oy, pero si Rhea dito, naging target, and Carl TZ dito, nakapag-dash in dun sa may Thorned Rose. Kung iisipin mo, kung alam mo yung hero, alam mo din kung paano kalabanin. Yes, kumbaga, alam mo you know how it feels to use the hero. You also know the perfect counter for it. And look at Flap TC, ang ganda ng talon niya doon kay KK. And Few dito, with the arrow, nag-dash in siya dito. Tingnan natin kung makukuha ito ng signal. Yes, with the retribution, kakayanin. And that is going to be a win onto the side of Signal. Yes. Agree. Kumbaga, a definite win para sa kanila yun. Not only the turtle, no, na-force din nila yung reaction dito for the 4 members dito ng Bren Esports. And so, by far, ang ganda na nagiging farm dito ni Janus with its Lancelot. So, kumbaga, yung Bren dito, sabihin na natin, going into mid-game. Kahit papaano, kumbaga sumasabay man. Kumbaga Carl TC, pag nakita natin, power spike niya dito, probably pagka on the 5-minute mark. Pero Signal Ultra din kasi. Pag kumbaga, kaya nilang lumaban like fire with fire. Kung isipin mo, kanina yung lineup ng Bren Esports nung game number 1, kapag ka nauna sila dun sa area, automatic hindi na makapasok yung signal. Totoo. Ngayon, yung signal naman, meron silang options para pumasok dun sa area. Meron silang lands na freely makakaikot-ikot. So, ibig sabihin, nasagot na nila yung first piece of the puzzle. Ngayon, paano mo naman tatalunan yung execution ng Bren Esports in terms of these poking heroes? Kasi tatandaan mo na MPL Season 6 din, ito din yung tema ng laro ng Bren. Agree ako sa iyo dyan, no? Pero for the side of Signal Ultra kasi dito, Butters, kumbaga walang hard CC ang Bren Esports. Not only kung tumama ang pana dito ni Few, pero pag hindi, tapos biglang na run and gun sila dito ng Signal Ultra, masasabi natin dito, the Rafaela could actually make sense to provide yung movement speed para makapag-back sila. Pero yun yung nakikita kong problema para sa side ngayon dito ng Bren. And ang pana, tatama, ladies and gentlemen, Imba DJ dito, ang unang dugo netong ating game number 2. Lusty dito, naipit na si Janus dito with the puncture. Makakaalis ba siya? Tinamaan pa rin ng pana dito. Kahit si Kupa, yung tinamaan ng pana, hindi pa rin go si Janus kasi alam niya kapag pumasok siya doon, there's no going out. Wala na. And I actually used the puncture already then together with the Phantom Execution. Unfortunate lang dahil merong flicker doon si Lusty. Now, Turtle, who's gonna take it? Uy, Imba DJ dito, niyayakap ni Flap, and Janus dito with the retribution, with the Thorn Rose, magiging sa kanya yon. And tignan mo, yung range battle na ginagawa both teams dito, with the Death Sonata, wala talaga makakatakbo kay Carl TZ. Walang makakatakbo, kumbaga, ito pa, even this one, pero medyo malalim yun, ha? Oh! Janus dito, taking down Lusty, at mauhuli din si Carl TZ. Wow, Signal Ultra, showing us how it's done.
Yes, mukhang matitable sub-turn tayo dito, Butters. Kasi kung iisipin mo, no, that's the jungler. Ngayon, wala na ngayong damage output ngayon ang Bren Esports. And this mid-outer turret could be taken down right now by Signal Ultra. Ito pa ang masakit doon, Butters. Uranus wasn't even joining the fight. He's just trying to cut lanes para sa side dito ng Signal Ultra. Ngayon, aabot tayo sa point that Bren Esports might actually had to react dito sa Uranus na to. Ngayon, eto na yung tanong, Rob. Kekinat dito and the others, they're doing a great job zoning out people talaga eh. So, the thing na napapansin ko ngayon is paano nila pipigilan si Janus, and I think nahanap nila yung sagot agad-agad. Sasabihin ko pa lang. And natumba na si Janus. Anong nangyari doon, Rob? Na-lockdown siya doon, Butters, and nagkataon na halos nandoon yung 4 members dito ng Bren Esports. Rhapsody dito ni Carl TC, talagang kahit sino sa side dito ng Signal Ultra, probably dito na Uranus, siya pwede siyang maka-outstand. Pero yung mga arrows dito ni Few was always on point. Few dito and the others taking down that turret. Nakuha nila yung pakay nila doon. Ngayon, Rhea, nandito na sa base ng kalaban at inihold niya na lahat ng minion na pwedeng hawakan. Yes, and that's a good anticipation para sa side dito ng Signal Ultra, or specifically with Rhea. Kumbaga, yung aggression dito ng Bren Esports, kumbaga they were on the roll. They could potentially take the mid, para paikot na sila dito. Tapos ang nangyayari, they have to react this with this Uranus. So yes, buti na lang, na-pick off nila yon, and they could potentially get another objective dito against against Signal Ultra, which is itong turtle na to, and another arrow will not connect. Pero walang contribution dito si Carl. Tingnan natin kung paano kilaban na to, and that is going to be the Phantom Execution going through. Retribution din magagamit. Bren dito, forced to back out. At yung Signal din, hindi talaga sila habol. Aqua Boy, tinamaan dito ng pana, and the stun is there. At gusto pa mag-push ng Bren dito. Hindi na nila nakuha yung turtle, pero sabi nila, kumuha na lang tayo ng turret, kaya naman natin eh. Yes, pero this might be an overcommitment dito coming from Bren Esports. Flap TC trying to zone out dito yung Lancelot, pero ang Signal Ultra, I think they already had all the turtles na tong laro na to, with Janus going with the turn rows together with the retributions. Kumbaga maximum output of damage laging sa kanila ang mga objective. So far dito, kahit sabihin na natin Bren Esports, sila yung nakakakuha ng mga pick-off, the gold is still on the side of Signal Ultra. Pero ito, Rob, in terms of turrets, pantay na sila ngayon. Yung minions ng Bren Esports, pinush yung baba, nakaligtaan ng Signal Ultra dito na depensahan yung first tier 1 turret nila doon sa may bottom lane, and that's going to be a win for Bren. Pero si Rhea dito, niyayakap nga yung tatlong member ng Bren Esports, and Flap nandito na sa area, kaya na nila i-takedown to. Walking Durance, merong flicker, Flap TC dito nahuli ng Holy Baptism, at hindi na nila ipipilit, talaga magbaback off na lang dito ang Bren. Grabe yung kunat yung Uranus na to, kaya ito tinaguri ang hero ng mga tito at ng mga titay. Kumbaga pagka nag-Ionic Edge ka ng nag-Ionic Edge, alam mo parang bumabalik-balik lang yung buhay mo. What a Uranus dito, mga kaibigan. Kung yung mga tito at mga tita nyo, yan ang paboritong pinipik dahil isa lang ang pinipindot. Pag regen, first kill ka na lang ng first kill, halos hindi ka na namamatay, Butters. Alam ko, hero ng mga tito at saka tita kasi makunat. Ba't ka tumatawa? Ba't ka tumatawa? Ilabas mo yan. Pero ito ladies and gentlemen, back to the game. Signal and Bren going at it, and ito na nga yung sinasabi natin, there is a chance for Signal na talagang mahawakan nila yung early game just because of that Janus Lancelot. And alam mo, itong Lancelot ni Janus, ang dami din ginawa noong mga previous games, hindi man nanalo, pero nakita natin yung promise na meron tong taong to. Imba DJ, nahuli ni Flap dito, puncture, and tignan natin kung paano niya gagawin to, and Carl TZ really trying to get away. Asa na si Janus dito, and Uranus will be the first one to go down. Makakataka si Janus pabalik, ladies and gentlemen, and that is going to be Popol and Koopa going down. Triple kill dito para kay Carl TZ. Last dito, next target ni Janus. Tignan natin kung paano nila lalabanan etong Lancelot, and Carl TZ nakikipag-ikutan, pero force dito with the play. Rebo 1v1 with the great one. Oh my goodness! Aqua Boy dito, feathered air strike. Signal Ultra! What a timing dito, Butters. Grabe, sumakto. Nagkaroon siya ng feathered airstrike at nagamit na lahat yung kanyang skill. Oh my goodness, Signal Ultra, they won that fight with
that feathered airstrike, and this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. Anong nangyari dyan, Rob? Ang nangyari dito sa replay na to, medyo natagalan silang kunin dito yung turtle. Not only that, medyo malalim ang pag-zone out dito ng mga members dito ng Signal Ultra. To the point na halos naubos sila. There's an outplay na nagawa dito si Janos being able to take down Coral TC. Pero ang pinakamalaking highlight talaga dito, itong 1v1 dito, nitong Farsa na to, and together getting Dribo on the process. Oh my! Signal Ultra is on fire! Tatandaan mo, yung payong na yun, men, hindi kaya lang nun protektahan ka sa ulan. Oo. Pero kapag ka merong isang elemento na hindi mo maintindihan na nasa ere, hindi kaya pigilan nun yun. Totoo yan, totoo yan. Given meron pa sila ditong Valir, di ba? Kumbaga, kung yung payong gagamitin mo sa ulan, paano mo naman gagamitin yun sa apoy? Pwede, sa... May mga bagay na hindi talaga ma-explika ng siyensya, paring bro. Totoo. Pero tayo ay tagapagsalaysay lamang. Oo. Pero wag niyong kunin yun literally, mga kaibigan. What we're trying to say right now is that the damage output dito ng Signal Ultra is outweighing dito sa side ng Bren Esports. Kasi ito ngayon na nagiging problema nila, no? Pagka nakuha na si Carl TC dito, medyo drastically ang laki ng nawawala dito na damage output coming from Bren Esports. Look at this, Signal Ultra, they are very confident ngayon pumasok dito sa jungle ng Bren Esports. Doon sa may baba, may nangyayaring away din. Uranus, Rhea, and Rhea, Cartesi, and Rebo. Nagkakaroon sila doon ng 2v1, pero hindi nila kaya pabagsakin basta-basta dito. Si Uranus at si Rhea dito ang nahuhuli pumunta. Nakikita mo si Janos na knock up siya dito. And this could be the turnaround na hinahanap ng Bren Esports. Walang buhay si Janos. Pwede nila kunin yung Lord dito. Walang contribution sa may area. Meron ba silang enough damage? Imba DJ nandito sa area. Pwede siyang mag-deal. At pwede siyang magtulak ng mga tao palayo doon sa may Lord. Cartesi dito. Pinofocus para na nila talaga dito yung Lord. At nakikita mo si Janos dito. Kinukuha niya yung purple buff niya, Rob. Oo, medyo nagchachacha dito yung dalawang teams. Both of them are not really confident. I think Signal Ultra would want to take the fight from there. Kaso, na-knock up parang napataas na skillan ng Lord dito si Janos, and he actually almost died to Flap TC on the process. So, ngayon, ang ginagawa dito ng Signal Ultra, they would like to wait for Aqua Boy to respond first before they actually try to react for the side of Bren Esports. A wise man once said, kahapon, nagakas kami. Si Tads, may sinabi, jumping spider daw ang technique na yun. Jumping spider. Alam mo kung ano yung edad. Pwede naman, Butters. Kasi kung baga pag pinatalon ka talaga ni Lord, mapapagano ka. Tama naman, Diba? tama naman. Oo. Gusto ko yung effects mo. Totoo. Matining. Matining. Ganun talaga yung mafe-feel mo eh. Specifically, lalo na kung yung jungler mo pa yung mahuhuli ng skill dito ng Lord. Right now, mga kaibigan, this is still an even match-up. The only question is, who will be taking the first Lord? Mas maganda ang position dito ng Signal Ultra dahil sa binibigay din na space dito ni Rhea on the bottom lane. Kumbaga, hindi kasi pwedeng iwanan lang ng Bren Esports yung Uranus doon sa baba na nagka-cut lanes, tapos kinukuha pa yung dalawang lane, yung mid at yung baba, tapos walang nagpo-push towards dito sa base ng Signal. Dapat mag-decide yung Signal Ultra dito sa gagawin nila. Hindi pwede nag-split push lang si Rhea dun sa may baba habang nagdadalawang isip kayo dun sa gilid, kasi automatically pupuntaan nila si Rhea at yung time na sinispend niya. Oh! 3 points! Ladies and gentlemen, Rebo dito with a flame shot at kulang na isang member dito yung Signal Ultra. Flap TZ, make that a 4v4. Janos dito, nakuha yung BOD. At doon na naman ata magkakaroon ng tigil yung labanan natin dito. Rhea nandun sa may gitna ng, nasa gitna ng 4. And Rhea dito, soaking up the damage. Wow, from downtown talaga yung flame shot na yon ni Rebo. Buti na lang nakabawi yung Signal Ultra getting Flap TC kasi there's a possibility na baka Bren Esports na mag-take over doon sa Lord. Pero ngayon, habol dito ang mga members ng Signal Ultra.
Feather Airstrike will not connect to anyone dito, pero still, 2 members dito ng Signal Ultra are trying to take the Lord, pero mukhang laban na lang daw, Butters. Yung Lord dito, pagod na. Kanina pa siya pinapagod. Lord mo, pagod na. Eto na. Ang labanan, mga kaibigan, Imba DJ dito, matatamaan natin siya ng pana. Pero dito yung Lord, kanina pa talaga siya pinapalo. Kanina pa talaga, kumbaga kinukunti-kunti siya dito, Butters. Kalahati na ngayon yung buhay niya rito. Kumbaga, iniisip ng Lord dito, ano ba, sino ba talaga sa inyo ang gustong kumuha at maging kakampi ko? Ayun no, papababain niyo yung buhay ko. Tapos papakawalan niyo ako bigla. Sino pa talagang may gusto sa akin sa inyo? Knock up dito at ayun na naman, pagod na naman talaga yung Lord. And that is going to be Rhea going down. Uranus dito, Janus sa may area sa gilid. Carl Tizzy with the retribution. And doon natapos ang love story. Doon natapos, kumbaga yun yung mga pinapaasa yung pagka mini-message ka tapos hindi ka na babalikan bigla. Kumbaga sin na lang, sa dami ng sinabi, hindi ka na pala, hindi walang magkakatuluyan. Oo Ganun nga. yung nangyari doon, Butters. Pero Carl TC, may isang salita, may 5 bala, binagbabaril niya doon si Lord. Oh, sabi niya, ako na ba, anak, itabi mo, ako na. Siya na. Sabi niya doon. And ito Mhm. si Bren Esports, now clearly they have this certain advantage and they can play around that Lord. Yes, definitely. Ang ganda ng approach ng Signal Ultra doon. Kaso nung na-dismantle sila ng Bren Esports, kumbaga nagkawatak-watak sila sa team fight na yon. And now, Bren Esports, they could potentially take almost all the towers dito sa labas ng Signal Ultra. The question is, this is still a Luminous Lord. They could still take the base turret dito sa may top lane. Pwede din nilang i-separate yung sarili nila, di ba Rob? Talagang pwede nilang samahan o pwede sila mag-push na ibang lanes. Ngayon si Ribo is doing just that. Nandun siya sa may gitna, tinitake down nila at yung mga turrets talagang pinipilit nila dito. And right now, ang nagiging story ng laro ay kung sino yung sobrang aggressive kanina. Rob, sila ang napipilitan magtago sa base. Oo. Kumbaga, yung yung momentum na punta ngayon dito sa Bren Esports, given that nakuha nila dito yung Lord. But still, Signal Ultra, they have this capability to be able to shove naman yung Bren Esports. Nandito pa rin naman yung Farsa. Meron silang Feathered Airstrike. They have a very decent Butters na wave clear. Pero right now, look at KK Dot. Siya ang unang nabura. So does Imba DJ. Mukhang delikado ang Signal Ultra ngayon, Butters. Laptizi nahuli dito. Few will be the next target. And Janus dito going left and right. Going once, going twice. And that is going to be Carl taking him down. Tumba din si Carl dito. And that is going to be Signal. Oh no. Living to fight another day. Pero sabi ni Kaya, anong tapos-tapos? Hindi pa tayo tapos. Ito na, nangyabol na ako. Sabi ni Kaya, harp, harp. Nako. Hinahabol ko na kayo. Hindi ako si Popolin Kupa, pero tatahunan ko kayo. Si Ribo dito, sabi niya, Oh! Binawian! Binawi ang kanina, nakuha mo ko, Ribo. Ayan, si Kuya Ribo, ito yung mga tipo ng tao na hindi ka pwedeng babawian eh. Kumbaga, hahabulin ka talaga niya, and that might actually kayang pahintuin yun. Yung momentum na makukuha sana ng Signal Ultra. And look at ang buong circle. Pero kasi, yung payong na yun, yung payong kapatid, malayo din yung naabot dun. Kaya niya i-stun, kaya niya i-burst down. Totoo yan. Saka kung iisipin mo kasi literally, ang payong, Butters, pataas. Saan ba nanggagaling ang Feather Airstrike? Sa taas. Sa taas. Diba? So, ibig sabihin, hindi kinaya, hindi bumagsak doon na hold niya. Diba? Yung payong na yun, kumbaga, hindi nag-penetrate dun sa payong. Oo, sabi niya, ikaw na naman, nagpapaulang ka na naman, kaibigan. Kanina siguro kasi hindi pa nabuksan ni Ribo yung payong. Kaya tumama. Kaya siya Hindi kasi, nakuha. alam mo, nagulat lang siya, weather forecast. Wala naman nagsabi sa kanya, uulan ng bulalakaw, mamayang 7 p.m. Wala naman nagsabi sa kanya ng ganun eh. Delikado yung umulan ng bulalakaw. Kahit anong payong. Kahit anong payong mo dun, wala. Si Pio, daddy, ay! Mahuli ata si Pio, pero si Janus dito, tinamaan ng magaling. Laptisi nandun sa may gilid, and tignan mo yung rock potion kinuha na rin dito, yung tank potion kinuha na din ni Rhea. Oo, kumbaga ito na yung kumbaga the ultimate tank dito sa ngalan dito ni Rhea. And I think right now, Butters, no, since we already on the 50k net worth dito, both of the teams, so most likely most of them are already on their lock items. Naku, aabot na naman yata tayo dito sa prime time, Butters, dahil we're going towards the 20-minute mark. Another Lord has respawned, and frankly, Butters, itong Lord na to, tingin ko, this might actually nail
in a coffin of either of the two teams, that's Signal Ultra pa rin ang mas aggressive against Bren Esports. And Signal Ultra, alam nila na kaya nilang ipanalo tong larong to, and Bren Esports, they're really finding ways para pigilan ang Signal dito sa pag-secure ng mga objectives. Janus dito, mahuhuli ba? Baliktarin mo, Rebo, cause it's over! It's over, ladies and gentlemen! Pero si Kaya dito, napatumba si Kyle TC, pero I guess it's not over! Tumba sila last dito! Dalawang members ang wala sa side ng Bren Esports! This is a 3v5! Tumba si Few! And we might go to a game number 3, ladies and gentlemen! Mukhang ang pwede yon, Butters, kahit nakuha dito ng Bren Esports with the clutch, nakuha ni Rebo, pero naubos naman ng mga members, pero pwede rin hindi dahil walang mga buhay ngayon. It's all about Flat TC holding the line dito for Bren Esports. Janus and his team, paano nila pipigilan to? Malefic Lord naglabasan na, and Flap will go down! Ladies and gentlemen, Signal Ultra takes us to a game number 3! Oh wow, Signal Ultra bouncing